Pabor ang ilang commuter group sa planong paghihigpit sa mga may e-bike. Umaalma naman na mga ginagamit ang e-bike nila bilang pampasaherong sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Hindi makalarga ng mabilisan ang bus na yan sa EDSA Carousel sa bahagi ng Cubao nitong Biyernes ng gabi. Meron kasing e-trike sa harap. Grabe, no? Ha? Wala, panis pala kayong mga MMDA. Grabe makahuli ng mga kotse, makahuli ng mga motor. E-bike lang pala kapalit nyo. Katapat nyo. Di ba, mantakin mo e-bike nasa busway. Panay busina, wala. Tapos pag binundol mo yan, lagot ka pa. Ilang beses nang bumusina ang bus. Alam mo ko ako sadya sa bus, tutukan mo tapos businahan mo ng malakas. Yung tipong mabibingi talaga. Para tumabi ang e-trike. Pero deadma ito at nanatili sa bus lane. Saka lumipat sa regular lane kahit bawal sila sa EDSA. EDSA po ito ha. Hindi ho ito biro. Problema na ito sa Pilipinas ngayon. Kahit saan makakakita ka. Ito pa, sila pa matapang. Binakasabay kaming ganyan eh. Ang tapang, grabe. Galit na galit siya, binubusinahan siya, nasa gitna siya ng daan. Sana natatraffic. Pero meron namang bike lane. Pwede naman sila pumunta doon kasi yung bike lane, pwede scooter doon, mga e-bike. Diba? Kasi mababagal nga. Yun ang ibig sabihin ng bike lane eh, doon sa mababagal. Eh ito ho, talagang nasa gitna pa ng daan eh. Sabi ko nga sa inyo, ako mismo naka-experience niyan eh. O ito, sa busway, di ba? Isa ito sa mga pinakabagong insidente ng tila pagiging pasaway ng ilang e-trike o e-bike driver. Aminado ang pamahalaan na kulang ang regulasyon para sa electronic vehicles, partikular na sa rehistro. Kaya hindi makastigo o matikitan man lang ang mga lumalabag sa batas trapiko. Pero giit ng isang commuter safety advocate, hindi dapat palusutin sa pananagutan ang mga... dapat iparehistro na yan. Hindi, dati tutol ako dyan eh. Yung scooter, okay lang. Yung gano'n, yung nakatayo. Pero ito dapat i-rehistro na. Anong pinagkaiba niya sa tricycle? Pareho lang sila eh. Nagsasakay pa nga yan eh. Tapos hindi sila rehistrado? Paano nangyari yun? Pampasahe yan, ha? Ginagamit ho yan. Nagsasakay ho yan ng mga pasahero. Ibig sabihin, no, abay may pananagutan dapat sila sa pasahero nila. Paano magkakaroon ng pananagutan ko walang rehistro? Sasabihin na naman ng ibang congressman dyan, anti-poor. Anti-poor ina nyo. Pasaway na e-bike driver. Kapag ka reckless ka, no? If you are reckless in driving the e-trike, pwede ka pa rin at nakasagasa ka or you damage properties, then you can be charged of reckless imprudence resulting to homicide o kaya resulting to physical injuries or damage to properties. No? Madaling gamitin ang e-bike kaya maraming naiengganyong bumili nito. Kahit ako na first-timer at wala pang lisensya, kaya itong paganahin. Yun nga lang, may mga umaabuso nito at nakikipagsabayan pa sa malalawak na kalsada. Kaya pwede itong maging mitsa ng buhay. Kaya approve sa commuter group ang paghihigpit na gustong ipatupad ng MMDA at LTFRB sa mga e-bike. Sa kasalukuyan, mga e-bike na may 60 kilometers per hour lang pataas ang maximum speed ang Masyadong yung mga 60 km per hour, pataas na yan. Walang papasa dyan na e-bike. Ang e-bike usually, yung ganyan ha, ang takbo lang yan 25, 30. Mabilis na 40. Kasi pagka gano'n na, mga dual na yan, mahal na, dual hub na yan. Eh yan, mga single hub lang yan. Kasi nga tipid po yan eh. Mura lang ang ano yan. So, ang totoo lang, mga 30 lang yan. Baka nga yung iba, 20 lang ang takbo, 25 lang eh. Oh, dapat, pagpatak ng benching ko, at saka yun nga ang purpose nun eh. Pag mabagal, dapat pa rin, yan ang nagiging sagabal sa kalsada. So, hindi dapat pinapayagan pag mabagal. So dapat may batas na gumawa, sana yung mga kongresista natin puro ang nasa isip yung PIPI na yan, sana gumawa ng batas na bawal sa kalsada ang bawal sa yung main road ibig sabihin hindi pwede sila sa bus sa bike lane. Pero pag lumagpas ka na ng bike lane, dapat rehistrado ka na.
Gadong magparehistro sa LTO. Pabor din ang grupo na dapat may driver's license ang mga may e-bike. You find unlicensed drivers using e-trikes. And they are using it not sa mga subdivision roads lang, but even sa mga major thoroughfares. I would rather knock on sa mga local legislators. Come out with ordinance. Tama, maganda siguro dahil wala namang silbi yung mga congressman natin. Maganda siguro sa LGU na lang. Sa mga LGU nyo na lang yan. Magpatupad na kayo sa mga sa mga councilor nyo. Magkaroon kayo ng ordinansa na bawal sa main road yan. Pwede sa yung mga barabarangay lang o sa mga subdivision, okay lang yun. Pero bawal na ho sa labas. Pag sa labas, dapat rehistrado na. Yun nga lang, kailangan LTO yun. Hindi, dapat mag-usap yung LTO tsaka tong LGU. Ordinances where you have to regulate saan lang sila pwede dumaan. Ang 64 anyos na sinonito nag-aalala sa binabalak na paghihigpit ng pamahalaan sa gaya niyang may e-trike. Baka raw mawalan siya ng hanap buhay lalo't pinamamasada niya ang e-trike. Siyempre may edad na. Hindi na pwede sa kontraksyon. Mabuti kung may pinag-aralan, pwede ka sa opisina, tapos wala na. Kaya dito na lang. Pero kung matuloy ang paghihigpit, wala raw siyang magagawa kundi sumunod na lang. Kung ano ang desisyon ng batas, yun na lang, basta mahal. Hindi, ang dito, dapat mga politiko natin, tulungan din. Ang importante naman dyan, disiplina eh. Di ba? Disiplina lang na, sige, makakapagtrabaho pa rin kayo. Basta dito lang kayo, sa loob lang kayo. Dito lang kayo sa bike lane. Huwag kayong pupunta sa kalsada. Kailangan kasi may kaayusan. Hindi naman pinipigilan yung inyong ginagawa eh. Kaayusan lang, hindi kayo gumigitna. Ang problema kasi may mga pasaway eh. Talagang gumigitna. Gusto namin, makabiyahe naman kami para sa paghanap buhay. Ang mga gaya ni Nonito na ginagawang pampublikong sasakyan ng e-trikes ang isa pang dahilan kung bakit din daw dapat maghigpit at disiplinahin ang mga e-bike o e-trike driver. Kapag ginawa mo yan, public utility vehicle, with more reason that regulation should come in. Kailangan na talaga na may lisensya yung driver regardless of the speed. Why? Because you have already lives to be taken into consideration. Nagbabalita mula sa Frontline Drive. Ayun, maganda punto niya doon. Pagka ginamit ng pampasada, talagang dapat may lisensya na. Hindi na pwede yung, paano kaya, scooter, ginawang pampasada. Ang sweet-sweet ng mga naka-scooter na may angkas. Kahit alam naman nilang no-no yun. Alam nyo ba no-no yun? Yung nakatayo na may scooter, tas may aangkas ka. Kahit bata pa, hindi dapat yun. Kasi iba ang balance ng scooter compare sa mga nakamotor. Iba yun. Kaya, ewan ko ba, may mga kamote talaga eh. Hindi, bata lang naman to. So, pag bata, hindi nasasaktan. Pag bata, hindi nasusugatan. Hindi, ang purpose kasi nun, para hindi ka babagsak eh, di ba? Hindi ka, pag bumagsak ka kasi, iba ho ang scooter. Pag preno ng scooter, alam nyo ba, tataob ka. Pag hindi dahan-dahan, pag binigla mo, tataob ka talaga. Paano pa kung meron kang kasakay? Di ba yun ang doon? Kaya dapat medyo disiplina lang, sa tama lang, hindi naman pinipigilan yung gusto ninyo.